Hi, I'm Anel, and this is my vlog number 14. No one wants to get sick, right? Siyempre ako din. Most of us nagkakasakit pagdating ng panahon, kahit ayaw natin. Wala na! Oh no! I asked some people about this. Okay, I choose this topic because recently, si Francis at ako is nagkasakit. Not once, but twice. When I feel better the next day, pakiramdam ko yung body ko, parang nanlalambot. Yung arms ko, parang pagod. Tapos yung mga legs ko, parang pag mag-move ka, masakit. Doon ko na-realize na, ano ba, sobrang nagpabaya ako sa sarili ko talaga. Kumakain ako ng unhealthy foods, puro ako juice, tapos coke, kasi napakainit ng panahon ngayon dito. Wala pa akong exercise, and hindi pa ako masyadong uminom ng tubig. Ngayon, I'm taking vitamin B complex para sa mga nangihinang nerve. Thanks God, I feel so great after days of changing my routine. And nag-exercise na din ulit ako. So, I googled and searched about it too, kung bakit nga ba nagkakasakit ang isang tao. Pero, how we can prevent to get sick? First, we need to know the source of the sickness. Sabi nga nila, diba, nakalagay doon sa na-search natin, na it depends dun sa lifestyle ng isang tao. Sa environment, maaaring sa genetics, or sa edad ng isang tao. First is yung lifestyle. Diba yung lifestyle is kung ano yung way of living natin. Mahilig ka bang manigarilyo? Mahilig ka ba sa mga maalat? Mahilig ka sa chips? Yung mahilig sa soft drinks? Sa mga matataba o sa malalamig? Depende sa lifestyle mo. Next, yung environment mo. Nakakasama ba yan sa health mo? Or baka naman toxic na yung mga kasama mo? Next is yung genetics. May kasabihan doon na pag may sakit yung parents mo, like yung high blood, diabetic, so possible daw mapasa yun sa mga anak. Yun yung ibig sabihin, mga genes. Next is yung age. Dati, bata tayo. Ang active natin, laro dyan, laro doon. Kaya ang lakas din ng metabolism natin. Diba? Ang bilis natin magpatunaw. Pero habang nagkakaedad tayo, tumatanda tayo, diba? Minsan stuck na lang tayo sa work. Diba? Yun na lang ginagawa natin sa araw-araw. Hindi ka nakakapag-exercise. Pero wala ka ng exercise, tumataba ka. Lalo na rin sa mga mas may edad pa sa atin. Kaya kinakailangan na natin ng vitamins. Kasi yung vitamins o yung mga multivitamins, bibigay ulit ng lakas sa katawan natin. I remember, one time, nagpa-check up yung parents ko, tapos kasama nila ako. Then, meron kasing high blood si father, tapos same time si mama naman sa low blood, sakitaan din siya ng mataas yung cholesterol level niya. And then, sinabihan na ako ng doktor, may possibility, mamana din namin yung mga nararamdaman ng parents namin. Tapos yung habits din nila na mahihilig sa baboy, sa lechon. So, dapat habang maaga pa lang, maging conscious na tayo sa katawan natin. Kasi wala namang masama na mas maaga kang maging conscious as maging maalaga sa sarili mo. Then one day, I was working already. Kasakit ako. Twice akong nagka-period that time. Sobrang sakit ng puson ko. So, ayoko pang umabsent nun. Diba? Kasi nga bago ka pa lang. Then, one of my workmates told me na magpa-check up ka na kasi kailangan mo yan. Hindi natin alam kung ano yan. So, nag-half day ako that day. Nagpa-check up na ako. Nakita ni doktor na meron akong PCOS. Then, in-interview niya ako. Tinanong niya kung may changes ba sa routine ko. So, sabi ko, graduate ko lang, Dok. Bago lang ako dito sa work ko. So, possible, sabi niya, stress yung naging cause. Kasi, parang pausbong pa lang yung PCOS ko eh. So, yung stress pala, siya yung pinagmulan ni PCOS. So, masabi ko talaga stress ako that time. So, todo aral ka. At the same time, nagka-UTI din ako. Kasi nga, dahil sub-sub ako sa trabaho, less yung pag-drink ko ng water. Doctor advised me na normal lang ang ma-stress. Kasi lahat ng tao nai-stress. Nakukuha yung stress sa
sa work, sa personal life mo, sa family, sa karelasyon mo, kahit sa environment. So, in-advise niya ako na mag-exercise ako kasi it can helps me na ma-divert yung attention ko pag nag-exercise ako, diba? At the same time din, may help din yung sa PCOS ko kasi yung may effect siya na tumataba ka. Na kahit less ka kumain, tumataba ka. Yung exercise, makaka-help din yun. Hindi lang dahil stress ka, kundi rin sa health ko. Did you see that? Every time na pupunta tayo sa doktor, magpa-check up, they always told us to have a healthy lifestyle, to have a healthy habits. So, makikita natin yan na yun ang kailangan natin. Na minsan talagang nene-neglect natin, diba? Nakakalimutan natin yung simpleng bagay na yun. Yung simpleng pag-inom ng tubig, yung simpleng pag-exercise, yung simpleng maging balance ka lang sa pagkain. Puro karne ka dyan, o kaya naman puro ka gulay dyan. Pero normal na talaga sa isang tao maging pasaway. Kasi I know, kahit ako guilty about yan. I remember this saying, na sabi nila, lahat ng sobra ay nakakasama at lahat ng kulang nakakasama din. Imagine yung too much salt, sour, bitter, lahat na ata ng too much, diba? Ganun din pag kulang. So, dapat balance lang tayo. After kong magkasakit noon, naubos yung ang sahod ko kasi sa pagpapagamot, sa laboratory test, sa mga follow-up check-up. Dahil nga first job ko yun, saktuhan pa lang yung aking sahod. Minsan sakto, minsan kulang. Kaya from that time, sabi ko sa sarili ko, promise to myself that I will not get sick. Although hindi natin maiwasan yan, pero hanggat maaari, nakagawa tayo ng paraan na maging lesson na magkasakit tayo. For my family, for my future family, and for the people who are very cared and love me. Because I don't want them to worry about me. Kasi diba, ang sarap sa feeling na yung hard-earned money mo is maitulong mo sa family mo. Kung may business kang gustong ipatayo, masusuportahan mo yun. Makakapag-travel ka around the world. O kaya naman kung may extra ka, you can help others too. Kasi nakakalungkot isipin na lahat ng savings mo mauubos lang dahil nagkasakit ka, dahil nagpabaya ka sa sarili. Tapos later on, masaya mo na lang, sana pala, ganito ginawa ko, sana pala ganito. Ang dami natin sana na hindi naman na natin mababawi yun sa kakasana natin. And this video is for the young ones who are watching this, na habang maaga pa lang, take care of yourself. Wala namang masama kung maaga nating aalagaan ang sarili natin. Kasi hindi lang yun para sa atin kundi para rin yun sa mga taong nakapaligid sa atin. Para sa mga taong mahal natin sa buhay. Actually, likas na sa atin yung gagawin mo lahat para sa pamilya. But you have to think of yourself too. You have to take care of yourself too. Para naman later on, mas magagawa pa natin makatulong para sa kanila. At syempre, ganun din yung i-advise natin sa next generation, sa mga anak natin, sa mga susunod pa sa atin. So, whoever watching it right now, I pray that you are healthy and happy. Don't forget to exercise, magpa-araw ka, and drink a lot of water. And of course, yung balanced eating habits natin. And lastly, pray and thank God every new day na binibigay niya sa atin. Thanks for tuning in with me. Take care and God bless.